Eto, naka-safe mode lang siya. Safe mode lang siya. Safe mode. Oo. Ang ginalaw ko lang dyan pre sa loob yung RAM. Hindi po memory, hindi power supply, software. Tama. Ayun. Ang laki ng monitor, LG. Oo. Itong unit, pogi, tempered glass. Ano yan? Diba? Ayos yung setup. Ano sa? Ano ba yung mother ko? Ano? Gigabyte? Gigabyte BS, ano? B450. B450M BS3HB2. Tapos yung proc ko, ano? AMD 5600G. AMD Ryzen 5600G. Ang problema ngayon, eto, naka-safe mode lang siya. Safe mode lang siya. Safe mode. Pero pagka ni-normal, nabubot naman siya ng normal. Kaya lang, nagre-restart. Paulit-ulit ang restart. Day, oh. So, eto, okay siya before it is assembled. Nung, ano po yun, dinisassemble niyo, cleaning niyo? Cleaning niyo po. Hindi, Kaya kasi nga lumipat kami. okay. Dinisassemble niyo lang yung mga wire, hindi niyo ginalaw sa loob. Hindi. Hindi. Wala akong ano, yung sa external lang. Oo. Ang ginalaw ko lang dyan pre sa loob yung RAM. Yung RAM. Yung RAM lang. Kasi Yung akala RAM ko talaga RAM eh. Tama. Yun po ang Nasa initial hindi naman na kanan. iisipin RAM. So, hindi ito dinisassemble. Bali, nilipat lang. Tinanggal lang yung mga Lipat parts sa lang, likod. Paglipat, pag-try, ayan na. Hindi ko Ayaw na. kinalas yung ano yung loob. Walang ginalaw sa loob. Nung na-encounter niya yung problem, tsaka nag-attempt na baka RAM. Memory. Akala ko power supply eh. Kaso Hindi pa tayo nag-check, tinignan ko confirm sa na. ano, tinignan ko sa hindi kung power supply yan, sana sa safe mode nag-restart din. Hindi rin po power Hindi supply. power supply. Hindi rin po ano. Hindi po memory, hindi power supply, Software. software. Tama. Ayun. Bakit? Bakit software? Ayan, nung na-check ko po, ayan, para makapunta kayo dyan, punta lang kayo sa this PC. Oh, nandito pala tayo sa ano? Ano pang lugar to? Tagig. Tagig. Malapit sa Tagig. Bigutan. Wawa Tagig. So, from Monumento, bumiyahe tayo papunta ng Tagig para i-check tong computer na to. Hindi ko kagad nasabi no. So, ito, X muna natin to. Tapos ito, X Ito muna agad, natin to. Safe mode to eh. So, pagka right-click sa this PC, pupunta ka sa Manage. Punta sa Manage, pupunta ka sa Disk Management. Pagka-check mo sa Disk Management, makikita mo agad dito kung ano yung situation ng SSD. SSD, itong disk 0, disk 1, hard disk. Yan yung hard disk yung malaki yan. Etong disk 2, USB. Ano ang mali dito? May mali dito. Wala yung UEFI recovery. Meron yan dito dapat. UEFI recovery. So, ito, tama to. May UEFI partition. Tapos, ito Kaso yung wala, C. hindi kita yung ano. Tapos dito, wala yung UEFI recovery. Dapat meron ditong UEFI recovery. Kasi ang function ng UEFI recovery, once na for shutdown or nahugot sa saksakan, 3 beses yun, maglalabas yung automatic repair. Pag lumabas yung automatic repair, hahanapin niya yung recovery. Ang function ng recovery para i-correct kung ano yung naging error sa Windows. Pero ito, hindi niya magagawang i-correct yung error dahil nga nawawala yung recovery. Pwedeng may mali sa pagkaka-install ng Windows umpisa pa lang or yung recovery naligaw. Napunta sa external drive or napunta sa kung saan. Minsan napupunta sa ganito, itong hard disk, meron siyang recovery, naligaw. Pagka nasira yung hard disk, makukurap yung Windows. Ayaw niya mag-correct. Pero ito, di natin alam kung nasa yung recovery. Pero matik na kahit anong gawin nating effort para pumasok ulit to sa Windows, hindi talaga mangyayari kasi nga wala yung recovery. So yun, i-try natin na alisin siya sa safe mode kung ano yung magiging situation. Okay na, okay. Okay na talaga. So, hindi na lumabas yung sakit. Hindi na nag-blue screen. Kinompleto natin yung drivers. Kinompleto natin yung apps. Nalagay tayo apps na kailangan. Yung files na binack-up. Yan, binalik na. Yung hard disk. Ando na din. So, ang ginawa natin, lagyan natin tape para hindi na siya short sa case. Tapos, okay na. So, magpapakain daw si Sir. Magandang chance yun para habang nagbaburn test siya, yung time ng pagkain, after kumain, pag hindi pa rin talaga nagloko, goods na. Uwi na. Let's go, let's go. Kain po, kain. Sino, sarap. Let's go, kain na.